sa ating pagninilay. Una, si Jesus ay Diyos, walang duda. Sa ating lahat ng mga Kristiyano, mga Katoliko ngayon, naniniwala tayo. Pero alam po ba ninyo, kakapal ng kanyang pagiging Diyos ang kaluwalhatian. Bilang Diyos, naiba ng sobrang laki yung kanyang kahigtan sa ating kalikasan bilang tao. Pero, dahil sa pag-ibig ni Kristo, hindi lamang siya lumapit sa atin. Kinuha niya ang ating pagkatao. Niyakap niya ang ating pagiging tao. Yung maluwalhating langit, ipinagpalit niya sa magulong daigdig na puno ng hirap at sakit. Siguro noon, dami na rin chismis. Kasama yon. Siguro noon, yung mga bilihin, mahirap na rin dahil sa mga hindi naman lahat mayaman. Kasama yon. Mayroon tayong itinuturing na komportableng lugar. Bawat isa sa akin. Sabi nga nila, pag narito ako sa lugar na ito, panatag ang aking loob. Pag napapiling ako ng pamilya, ng aking mga kaibigan, panatag ako sa aking kayamanan mula sa aking negosyo, kumikita, panatag ako sa aking posisyon sa kapangyarihang taglay, panatag ako sa mga nakagawian, sa mga nakasanayan. Pero alam po ba ninyo mga kapatid, kapag tayo pala ay tunay na umibig, tayo ay tinatawag na lumabas sa ating komportableng lugar. Iwanan ang nagbibigay sa atin ng katiwasayan, ng ating kaalwaan, at sa ngalan ng pag-ibig, tinatawagan tayong lawakan ang ating ugnayan, umala sa dating estado, at pasukin natin ang ibang daigdig kung saan maaari tayong masaktan, maaari tayong maghihirap. Ganyan ang pinasok ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya pa ba? Pangalawa, si Jesus ay Diyos. Hindi tayo nag-aalinlangan. Kakambal ng kanyang pagiging Diyos ang kapangyarihan. Naranasan niyo na bang maging makapangyarihan? Kapag ikaw ay may kapangyarihan, ikaw ay tinitingnan na, kinikilala. Yung utos mo, susundin yan. Manayang nakapagbibigay ng kanyang sariling opinyon at ang opinyon mo ay parang batas na susundin ng marami. Madaling magkamit ang isang may kapangyarihan ng kanyang gusto. Gusto ko yun. Sige po, boss, huwag kayong mag-alala. Gagawa namin ang paraan. Di po ba, no? Pero alam niyo, mga kapatid, ang lahat ng kapangyarihan sa mundo, taglay na ng ating Panginoong Jesucristo kasi nga Diyos siya. Kayang gawin niyang tinapay, yung bato, no? Yung tubig, nagawa niyang alak. Kaya niyang lumakat sa ibabaw ng tubig sa dagat. Kaya niyang pahupain ang nagngangalit na alon at napakalakas na hangin. Makapangyarihan siya. Pero alam niyo mga kapatid, pinili niya na maging alipin. Naging sunod-sunuran lamang si Jesus. Sumunod siya sa kanyang mga magulang. Sumunod siya sa batas ng lipunan ng mga Hudyo na kanyang ginagalawan. Kung matapaban niyang sinunod at kalooban ng Ama. At sabi nga ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, sa kanyang kababaang loob na sumunod sa kalooban ng Ama, siya'y sumunod hanggang sa kamatayan. Kamatayan sa krus. Kay Jesus, ang lahat. Ngunit sa pakikiisa at pag-ibig niya sa atin, pinili niya na kapusin sa maraming bagay. Hirang sa hayop yung kanyang sinilangan doon sa sagsakan. Hirang sa tao yung kanyang pinaglibingan.
Bigo siyang makapitas ng bunga mula sa puno ng higos. At kailangan niyang makiusap para lamang siya'y makainom. Kakaiba yun, no? Ang daming para sa kanya, pero pinagkait niya yun lahat sa kanyang sarili dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Mga kapatid, ang pagtatamasa natin ng magagandang bagay, ito ay isang babala, ay maaaring magpaputol at magpamanhid ng ating pakiramdam. Ngunit, ang pag-ibig ang magbubukas sa ating mga mata upang makita natin ang iba't ibang kahirapan sa ating paligid. Kasi binubuksan ng pag-ibig ang ating tainga upang marinig ang malulungkot na kwento, daing at pag-iinagsi sa mga biktima ng kalamidad, ng karahasan, ng pagsasamantala ng kapwa. At tayo ay pinakikilos upang tayo ay dumamay at mag-abot ng tulong sa ngalan ng pag-ibig. Di po ba? Kaya makikita natin, ako ba'y umibig? Ako ba'y umiibig? Yes. Dahil sa mga nakaraang karanasan, at ikaw din ay umiibig dahil sa iyong mga naging pagkilos at paggawa. At panghuli, mga kapatid, si Jesus ay Diyos. Kakambal ng kanyang pagiging Diyos, ang buhay na walang hanggan. Hindi siya saklaw ng kamatayan, bunga ng pagsuway at pagkakasala dahil wala siyang sinusuway, wala siyang pagkakasala, ngunit dahil sa kanyang pag-ibig sa ating lahat, pinasok ng immortal na anak ng Diyos ang daigdig nating mga mortal. Siya'y inaring salarin, pero hindi siya nagkasala, ha? Pinarusahan siya bilang isang makasalanan, pero hindi siya nagkasala. Siya ang nagbigay ng buhay. Binuhay niya si Lazaro, binuhay niya ang babaeng namatay. Maraming buhay ang kanyang pinagkalooban, subalit niyakap niya ang kusang loob na siya ay mamatay. Mahalaga para sa ating mga tao ang buhay. Kaya naman pinapangalagaan natin kung tayo ay magkasakit man lang, kung tayo ay mahirapan, ayaw natin dahil yung buhay ating papangalagaan pagmamalasakitan. Ngunit mga kapatid, ang tunay na pag-ibig, inaakay tayo na isugal ang ating sariling buhay upang makapagbigay buhay sa iba. Pag-ibig ang nag-uudyok sa atin upang tayo ay magtiis ng hirap para sumibol ang ating bagong pagkatao. Mga nanay, mga tatay, bakit kayo nagpapakahirap? Bakit kayo nagpupunyagi para sa inyong pamilya? Dahil mahal nyo sila. Mahal na mahal ninyo ang inyong mga anak. Mahalaga sa atin ang mga bagay na ito. Kung kaya sa simula pa lang ng Semana Santa, sa linggong ito ng palaspas ng pagpapakasakit ng Panginoong Jesucristo, sa lahat ng nangyari kay Jesus, binigyan niya ng laman at malinaw na patotoo ang kanyang pagtuturo. Pakinggan ninyong mabuti ang sinabi ng Panginoong Jesus. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sana'y maunawaan natin na ito ang nagsisilbing huwaran at sukatan ng ating pag-ibig. Wala pa sa sukdulan
at may puwang pa para sa pag-unlad ng ating pag-ibig hanggang hindi natin sinasapit ang dinanas ng Panginoon. Baka yung iba nagrereklamo, ang dami-dami ko nang ibinigay dahil sa pag-ibig. Pero hindi pa natin mapapantayan ang ginawang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Hindi naman kailangan kilalanin o gantihan ng ating kapwa ang ating pag-ibig. Hindi sapat na dahilan para tumigil tayo sa pagmamahal dahil binabaliwala naman ng ating minamahal yung ating ginagawa sa ating pag-ibig. Tandaan po natin, sa dalisay na pag-ibig sa atin ni Jesus, marami nga ang tumalikod sa Kanya, nagtatwa sa Kanya, pinagbili pa nga siya, iniwanan siya. Pero ang pag-ibig ni Jesus ay dalisay dahil ang gumanti sa Kanya ay walang iba kundi ang Kanyang Ama. Sinabi sa ikalawang pagbasa, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ang Panginoong Hesus ay Diyos na naging tao upang tayong mga tao ay matuto sa tunay na pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magtitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya akong Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng